paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Kung minsan may nilikhang isinisilang nakakaiba at kakilakilabot ang kaanyuan. Tulad ng taong ahas na ang ulo ay sa tao at sa ahas ang katawan. Dahil sa kakaibang anyo, pinangingilagan at kinasisindakan. Subalit lahat kaya ng may anyong kakilakilabot ay nagsasabog ng lagim. Nanganak ka na, Lenny. Babae ang anak mo. Masakit pa rin ang tiyan ko. Baka may isisilang ka pa. Makakambal ang magiging anak mo. Ay, umiri ka pa. Iri pa, sige. Ay, may isisilang ka pa nga, Lenny. Kambal nga ang anak mo. Lumalabas ng kanyang ulo. Lenny! Bakit nanlaki ang mga mata niyo? Aling Emil. Ang kakambal ng anak mo, hindi normal. May ulo siya ng tao. Pero may katawan siyang ahas. Ano? Ang katawan ng kakambal ng anak ko. Katawan ng ahas. Sanggol na taong ahas ang kakambal ng anak mo, babae, Lenny. Taong ahas! Bakit kayo namilipit? Kinagat ako ng anak mo, taong ahas. Parang tinuklaw na ahas. Masagad sa katawan ko. Ang banda.
Bibiang! Kumikilos ang matandang hilot. Hindi na siya humihinga. Patay na! Ano po, inay? Ang kakambal ko pong taong ahas ang nakamatay sa matandang hilot na nagpaanak sa inyo noon. Oo, Christine. Inilihim ko lahat yan sa'yo para na rin sa kaligtasan ng kakambal mo. At ngayon nga, ipinaalam ko na para masagot na yung mga tanong mo kung bakit madalas ako nagpupunta sa gubat. May kakambal pala ako. Meron. Lalaki. May ulo siya ng tao, pero ang katawan niya sa ahas. Gabriel ang pangalan niya. Gabriel? Itinago ko na siya sa isang kuweba sa gubat nung sanggol pa lang. Doon ko siya inalagaan. Tinuruan, pinalaki, para hindi manganib ang kanyang buhay. Siya ang isa sa mga dahilan, kaya hindi na ako nag-asawa. Ang akala ko po, kaya hindi na kayo nag-asawa dahil nagkaroon kayo ng galit sa mga lalaki. Dahil nung dalaga pa kayo, niloko kayo ng inyong naging nobyo. Isa pa ring dahilan yun na ipinagtapat ko sa iyo nung dalagita ka na. Matapos ako mabuntis ng nobyo ko, bigla na lang siya naglahong parang bula. Wala na ako nabalitaan pa sa kanya mula noon hanggang ngayon. Kaya naging isa akong disgrasyada. Kung hindi pala kayo tinakasan ng inyong nobyo, may makakatuwang sana kayo sa pagpapalaki sa akin at sa kakambal kong taong ahas. Ngayong dalaga ka na at binata naman si Gabriel. Isang araw, alam ko, maaaring makita mo na at makilala ang iyong kakambal na nakakakilala na sa iyo dahil madalas kanyang makita ng patago. Salamat po sa pagtatapat ninyo sa akin ng buong katotohanan, Hinay. Alam ko namang maiintindihan mo ako, anak. Naiintindihan ko po kayo. Dahil hindi nyo naman po kasalanang nagkaanak kayo ng anak na taong ahas. Ang inaalala ko lang po, Inay, Baka? Ano, Christine? Baka gaya po nung sanggol pa lamang si Gabriel ay umiral uli ang kanyang pagiging taong ahas. Baka pumatay na naman siya ng tao. Ang kakambal kong taong ahas. Ay, salamat. Marami ako na aning gulay dito sa aming kaingin. Malaki-laking kikitain ko kapag naibenta ko lahat ng to sa palengke. May gumalaw dun sa likod ng puno. Baka may bayawak dito, ha? May lumabas na ulo ng tao sa likod ng puno. May mahabang dila at patutulis sa mga pangil. Taong ahas! Sasamalin ako ng taong ahas! Sanay mo nito. Parang dito galing ang sigaw ng babae na narinig ko kanina habang sakay ako ng motorsiklo. Tiyempo lamang na napadaan ditong pulis na kagaya ko. Baka may nangyaring krimen dito. Kaya ihanda kong aking service firearm. May babaeng nakahandusay dito sa gulayan. Patay ng babaeng ito. Nadinatnan ko rito sa kaingin. Dilat na dilat ang kanyang mga mata pero hindi na siya huminga. Teka, may dalawang butas sa kanyang dibdib na parang tinuklaw ng malaking ahas. Anong gumagapang na yun sa di kalayuan? Isang lalaki na ang ulo'y sa tao.
pero may katawang ahas. Malamang na ang taong ahas na yon ang tumklaw at pumatay sa babae. Bago siya makatakas, mapuputukan ko siya. Ha? Bago ko pa napaputukan ng taong ahas, mabilis na siya nagsuot sa malagong talahiban. Hindi ko hayaang makatakas sa halimaw na yun. Ito. Wala. Nawala na rito sa talahiban. Oh, nakatakas na. Nakatakas ng taong ahas. Ano ka mo, Ramir? Taong ahas? Opo, Inay. Yun daw po sabi ng pulis na nakakita sa bangkay ni Rowena sa Kaingin. Oh, Taong ahas. Lalaking may ulo raw po ng tao at katawan ng ahas ang nakita niyang malamang na pumantay sa kabarangay natin. Yun pong usap-usapan sa tindahang binilang ko ng kape. kaya pala natagalan ka bago nakauwi. Kasi tinignan ko muna yung bangkay ni Rowena at nakumpirma kong totoo ngang patay na ang kababata kong yun. Ang akala ko pa naman, nobya mo na siya. Malambing lang po sa akin si Rowena, Nay. Ay, Pero magkaibigan lang ho kami. oy, Ramir. Mula ngayon, huwag ka nang gagawin sa Kaingin, ha? Lalo na dun sa gubat. Bakit po? Para hindi ka mabiktima rin ng taong ahas. Aalis po kayo, Nay? Oo, Christine. Pupunta ako sa gubat. Sa kakambal ko po. Oo. Pupuntahan ko si Gabriel. Nay, sama ako. Para makilala ko na po yung kakambal ko. Ang lalaki may ulo ng tao pero may katawang ahas. Huwag gayon. Sa iba ng pagkakataon. Bakit po? Bakit niyo po pupuntahan ng kakambal kong taong ahas? Bakit po? Oh, Ramir, akala ko ba magkaibigan lang kayo ni Rowena? Yun po ang totoo, Nay. Kaya bakit pag-uwi mo galing sa lamay ng kababata mo, malungkot na malungkot ka? Hindi po ako galing sa lamay ng kababata ko. Saan ka nagpunta pag alis mo kanina rito sa bahay? Kina Christine po. Christine? Ang kababata ko rin po na gaya ni Rowena, madalas ko rin nakakasama sa pamamasyal. Boy, kaibigan mo nga rin pala ang Christine na yun, na anak ng disgrasyadang si Lenny. Hindi po kaibigan lang para sa akin si Christine. Anong ibig mo sabihin? Mahal ko siya, Nay. Kaya lang, Kaya lang, may mahal na siyang iba, ganon. wala po. Oh, anong problema mo? May kakambal po si Christine na taong ahas. Ano? Yun po ang totoo, Nay. Ay, Ibabalita ko sana kay Christine ang pagkamatay ng kababata namin si Rowena. Pero hindi na po ako nagpakita at nakipag-usap sa kanya. Dahil bago ako nakapasok sa kanilang bahay, narinig ko ang pag-uusap nila ng kanyang ina. Kaya nalaman ko po na may kakambal si Christine na taong ahas. Diyos ko. Isang lalaki na may ulo ng tao, pero may katawang ahas. Bakit ka napapahiling, Gabriel? Nay, huwag po kayong magalit sa akin. Bakit hindi ako magagalit sa'yo? Bigla ako napasugod dito sa kuweba nang wala sa oras. Dahil nakapagngingit-ngit. Nakakapanginig ang laman ng ginawa mo. Pumatay ka ng tao. Hindi po ako pumatay ng tao, Nay. Kapapanganak ko pa lamang sa'yo, pumatay ka na. Hindi ko po gustong mangyari yun. Tinuklaw mo na yung matandang hilot na nagpaanak sa akin. Kaya namatay agad. Naitago lang kita kaagad. Kaya walang ibang nakaalam sa totoong pagkamatay ng hilot na pinalito kung nakagat ng ahas na ligaw. Hindi ko po alam yun.
Wala pa po akong isip nung sanggol pa lamang ako. Bakit ngayong 20 anyos ka na at nasa hustong gulang na? Pinalaki naman kita sa mabuting pangaral. Bakit pumatay ka pa rin? Ha? Bakit? Nay, hindi po ako ang pumatay sa babae na gaya ng ibinibintang niyo sa akin. Sinungaling! Ang sabihin mo, umira lang yung pagiging halimaw. Hindi po. Maniwala po kayo sa akin. Ikaw lang ang pwede kong pagbintangan. Ang nagkakalat ng lagim dito sa ating barangay, Gabriel. Ikaw lang at wala nang iba ang taong ahas. Halimaw ka, Gabriel. Isa kang halimaw. Hindi po, inay. Nagkakamali po kayo. Kayo na rin po ang nagsabing tao ako. Tao po ako na anak ninyo. Oo, anak kita. Pinapaniwala kita. Itinanim ko sa isip at puso mo na tao ka. Para hindi ka maminsala. Para hindi ka magsabog ng lagim. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap kung lumaki kang mabuting tao, na makapamuhay kang normal, katulad ng iyong kakambal, nagpadaig ka rin sa undyok ng iyong pagiging taong ahas. Hindi po totoo yan. Kung hindi ikaw ang pumatay sa isang kabarangay natin, sino? Kung ipapaalam ko po sa inyo ang totoo, baka po hindi kayo maniwala. Walang ibang taong ahas dito sa laga na ito, kundi ikaw. Malalaman niyo rin po ang buong katotohanan na wala po akong kasalanan. Sige! Lumabas ka rito sa kuweba. Magsabog ka na naman ng lagim! Pero binabalaan kita, Gabriel. Huwag mong uuliting magsabog ng lagim. Kapag ginulit mo pang pumatay ng tao, ako mismo ang magsusuplong sa iyo sa mga otoridad. Tandaan mo yan! Inay, baka naman po nagsasabi ng totoo si Gabriel na wala siyang kasalanan. Christine, walang ibang taong ahas sa lugar na ito maliban sa kakambal mo. Ano naman po umalay natin kung tunay na ahas ang pumatay sa ating kabarangay? Ayon sa balita, isang pulis ang nakakitang papalayo sa kaingin na kinatagpuan na sa bangkay ng isang taong ahas na may ulo ng tao at may katawang ahas. Magsisinungaling po ba naman sa inyo ang inyong anak? Bakit hindi? Kung mas nanaig sa kanya yung pagiging halimaw. Inay, sa naging pag-uusap ninyo ni Gabriel sa gubat, lalo po ako naging interesado makilala siya. Para ano? Kung nagsinungaling po siya sa inyo, baka sa akin magsabi po siya ng totoo. Christine! Dahil kakambal po ako ng taong ahas. May anak palang halimaw ang kabarangay nating si Lenny. Hindi ko nga po akalain na may kakambal si Christine na taong ahas, Inay. Ay, kung lalaman ko lang agad yon, hindi ako makikipag-usap sa desgrasyadang yon. Paminsan-minsan pa naman bumibili ako sa mga tinda niyang gulay sa palengke. Pero hindi naman po kasalanan ng kababata ko na magkaroon siya ng kakambal na ganun. Hindi dapat inilihim ni Christine at ng kanyang ina na may kadugo silang taong ahas na pumapatay para makapag-ingat ang mga tao sa halimaw na yon at wala siyang mabiktima. Ang taong ahas nga po kaya nakakambal ni Christine ang pumatay kay Rowena? Ay, tsak yun, Ramir! Inay, Kaya dapat mahuli ng mga otoridad ang taong ahas. Bago pa muling makapagsabog ng lagim ang halimaw, dapat siyang mamatay. Gabriel! Gabriel! Christine! Ikaw si Gabriel? Ang kakambal ko? Oo, ako nga. Totoo pala ang sabi ni Inay.
Sa kuwebang ito, sa pusod ng gubat ka nagtatago. At may ulo ka ng tao. Pero may katawan ng ahas. Hindi ka natatakot sa akin? Bakit ako matatakot sa'yo? Magkapatid tayo. Magkakambal. Alam ko, malakas ang loob mo. Mapuso ka. Kaya nga naiintindihan ko ang kalagayan mo. At naniniwala ako sa'yo. Alam kong hindi ikaw ang pumatay sa isang kabarangay namin na kababata ko. Naniniwala ka sa akin? Pero si Inay, hindi. Gabriel, Sarili kong ina, ayaw akong paniwalaan. Kaya masama ang loob ko, Christine. Masama ang loob ko. ano, Ramil? Pagpasensyahan na kita. Oo, Christine, Kasi ilang araw kang hindi nagpakita sa akin. At parang iniiwasan mo ko. hindi kita iniiwasan. Iniiwasan mo ko. Mula nang namatay si Rowena, hindi ka na dumalaw sa akin. Dati naman, madalas mo akong pasyalan sa bahay namin. Kaya nga nilapitan kita rito sa tabing ilog. Nang makita ko naglalapa ka. Para malaman mong dahilan kaya ilang araw akong hindi nagpakita sa'yo. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Christine, sa ilang araw na hindi kita nakita, lalo kang napamahal sa akin. Mahal mo ko? Oo. Hindi bilang kaibigan. Lalo kong naramdaman ang pagmamahal ko sa'yo. Nang subukin kong limutin ka. Pero nasiguro ko sa sarili ko na mahal kita. Kahit may kakambal kang taong ahas. Alam mo? Oo. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Wala kang kasalanan kung totoo man ang balita na ang kambal mo ang pumatay sa ating kababata. May dumarating. Ang kabarangay nating pulis, si P.O.3 Santos. Mukhang may hinahanap po kayo. Wala nang may mamataan akong taong ahas. Sa araw-araw na ako nagpapatrolya dito sa tabing ilog. Sa kaingin, lalo na sa gubat. Taong ahas ho. Isang kabarangay natin ang napatay ng taong ahas. Kaya mag-ingat kayo para hindi kayo mapahamak. Salamat ho sa paalala. Hindi na dapat masundan pang biktima ng taong ahas. Kaya hanapin siya. Ramil, Bakit ka natitigilan, Christine? hindi kaya narinig ng pulis ang sinabi mo kanina na may kakambal akong taong ahas. Ramir, naloloko ka na ba? Hindi po, Inay. Bakit patuloy ka pa rin nakikipagmabutihan kay Christine? Gayong alam mong may kakambal siyang taong ahas. Sa kabila po ng lahat, mahal ko pa rin siya. Kalimutan mo siya. Sinikap kong gawin yan. Pero hindi ko kaya. Kaya ipinalam ko kay Christine ang damdamin ko sa kanya. Salamat. At naintindihan niya ako. At inamin niyang may pagtingin din siya sa akin. Hindi. Hindi ako papayag. Inay, Kalimutan mo na si Christine. Layuan mo siya. Dahil kahit anong mangyari, hindi ako papayag na makipagrelasyon ka sa isang babaeng may kakambal na taong ahas! Malungkot na umalis ng bahay kanina si Ramir.
Kaya naparito ako sa tabing ilog at palihim na nagbatsyag. Baka makapagkita na naman siya kay Christine rito. Pero walang mga naglalabang ngayon dito. Oh, parang may naliligo sa ilog. Hindi naliligo sa ilog ang lalaking yun. Nanghuhuli at kumakain ng isda. Ang taong ahas! May ulo siya ng tao, pero katawang ahas. Kailangan makahingi agad ako ng tulong sa mga barangay tanod o sa mga pulis, kahit kanino. Kailangan makahingi agad ako ng tulong para mahuli at mapatay ang taong ahas. Para! Ba? Para! Ano ang problema? Salamat at napadaan rito ang motorsiklo mo. At pinarahan mo ako. Talagang pulis na gaya mo ang hinahanap ko. Bakit o parang ligalig kayo? Nakita ko sa ilog. Nakita ko siya. Ang taong ahas. Taong ahas? Oo, nanguhuli siya at kumakain ng isda sa ilog. Puntahan mo agad siya. Bilis! Talagang pupunta ka agad ako sa ilog. Bago pa muling makapambiktima. Kailangan mahuli ko na at mapatay ang taong ahas. Dalawang isda na ang nahuli at nakain ko. Busog na ako. Babalik na ako sa kuweba. Taong ahas! May pulis na dumating. Sigurado akong pulis yun. Dahil ganon ang damit ng pulis na ipinakita at itinuro sa akin, inay. Huwag kang tatakas! May sandata siya. Kapag tumakas ka, papuputukan kita. Uhulihin niya ako. Kailangang matakasan ko siya. Lalangoy ako papalayo. Bago ka tuluyang makatakas, papuputukan kita! Mamamatay ka, taong ahas! Mamamatay ka! Nasaan? Nasaan ang taong ahas? Nasaan ang halimaw? Lumabugo siya sa tubig nang paputukan ko. Hindi na siya lumitaw. Kaya inaabangan ko muli niyang paglutang. Para muli ko siyang mapaputukan. Tingnan mo. May kulay pula sa tubig ng ilog. Tinamaan ko ang taong ahas kaninang paputukan ko. Baka napuruhan mo ang halimaw na yon. Maaari o. Sana nga. Sana'y napuruhan ng bala ang taong ahas para mamatay na siya. Para wala nang mabiktima pa ang taong ahas. Nakalayo na ako sa gawin ng ilog na kinaroroonan ng pulis na bumaril sa akin. Aahon na ako sa lupa. May sugat ako. Nadapisan ng bala ang katawan ko. Makirot. Masakit ang aking sugat. Hindi na ako dapat magtagal dito sa tabing ilog. Babalik na ako sa kuweba, sa gubat, at gagamutin ko ang aking sugat. Kailangang magmadali ako. Baka mamataan uli ako ng pulis. Kapag muli niya akong binaril, baka mapatay niya na ako. Hindi tama ang ginawa mo, Christine. Huwag po kayong magalit sa akin, Nay. Bakit hindi ako magagalit? Tinulungan ko naman kayo magtinda ng gulay kanina sa palengke. Nagsinungaling ka sa akin kahapon. Pasensya na po.
Sabi mo, papasyal ka lang sa isang kaibigan mo na may birthday. Kaya kita pinayagan. Pero nagpunta ka pala sa gubat nang hindi ko alam. Nagkaila po ako sa inyo kasi ayaw niyo makilala ko si Gabriel. Dahil may ginawang hindi tama ang kakambal mo na yon. Kaya po hinahanap ko siya. Hindi ko pa malalamang nagkita at nagkausap kay ni Gabriel. Kung hindi nadulas siyang dila mo habang pauwi tayo. At nasabi mong kahawig mo pala siya. Mabait naman ho ang kakambal ko. Ay, kung mabait siya, hindi siya papatay ng tao. Teka, Nay. Huwag muna natin pag-usapan si Gabriel. May pulis po nakamotorsiklo na madadaanan natin. Magandang araw sa inyong mag-ina. Magandang araw din naman sa inyo. Pauwi na yata kayo. Oho, maaga na ubos po yung mga paninda naming gulay. Huminto ako nang makita ko kayong dalawa. Dahil Dahil ano? madalas kayong maglaba sa tabing ilog, hindi ba? Oho. Mula ngayon, iwasan nyo nang maglaba roon. Oh, bakit? May lumilitaw sa ilog na taong ahas. Na may ulo ng tao pero may katawang ahas. Totoo ba yun? Totoo. Kaya huwag na kayong maglalabas sa ilog para hindi kayo mabiktima ng lalaking taong ahas. Bakit ka napailing, Ramir? Inay, sinabi ko na sa inyo, mahal ko si Christine. Sinabi ko na rin sa'yo, kalimutan mo na ang babaeng yun. Hindi ko po kayo masusunod. Ramir! Kahit magalit kayo, hindi ko lalayuan si Christine. Walang hiya ka. Sorry po. Kung buhay pa ang yumao mong ama, baka masaktan ka niya sa katigasan ng ulo mo. Hindi po kasalanan na matuto ko magmahal sa isang babaeng may kakambal na taong ahas, Inay. Hindi po. Ramir! Hindi ako papayag na pangatawanan mo yung kahibangan mo. Gawin mo ang gusto mo. Pero gagawin ko rin ang gusto ko na alam kong tama at makabubuti sa'yo. Believe din naman ako sa tapang ng hiya mo. Ha? Mameng, ako bang kinakausap mo? Oh, sino pa? Ikaw lang naman ang nagwawalis dito sa harap ng bahay nyo. Bakit mukhang galit ka? Talagang galit ako sa pamilya nyo. Teka, magkaibigan tayo. Dati yon. Pero hindi ko na maituturing na kaibigan ang gaya mo. Matapos kong malamang may anak kang taong ahas. Sinong nagsabi sa iyo? Hindi na mahalagang malaman mo kung paano ko nalaman ang lihim ng pamilya nyo. Kinausap kita. Dahil kung marunong kang mahiya at makonsensya, hindi na kayo tatagal ng pamilya mo sa lugar na ito. Para hindi na makapambiktima pa ang anak mong taong ahas. Mame. Lumayas na kayo ng pamilya mo rito, Lenny. Lumayas na kayo! Ano, Aling Maming? Anak ni Aling Lenny ang taong ahas? Oo. Kaya naparito ako sa presinto at nagsumbong sa inyo. Nakausap ko sila ng anak ng dalaga. Pero wala silang sinasabi sa akin tungkol sa pagkakaroon ng taong ahas sa kanilang pamilya. Yun na nga. Yun ang hindi tama. Ayaw nilang mabulgar sa lahat ang lihim ng kanilang pamilya. Ang masama, nagsasabog ng lagim ang taong ahas. Pumapatay ng tao ang kakambal ni Christine. Alam niyong nakainkwentro ko ang taong ahas. Pinaputukan ko siya ng sugatan. Oo. Pero hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na. Kung may nakakaalam sa kalagayan ng taong ahas, walang iba kundi ang kanyang pamilya. Tama kayo. Kaya imbestigahan niyo sila. Kayong mga otoridad ang dapat kumilos para mawala sa lugar natin at bago pa muling makapagsabog ng lagim ang taong ahas. Magtapat kayo sa akin, Aling Lenny. Hindi na ako magkakaila sa iyo. Totoo ang sumbong ni Maming na may kakambal ang anak kong si Christine na hindi normal. Nasaan ang kakambal ni Christine na taong ahas? Ewan ko. Hindi namin alam. Aling Lenny, magsabi kayo ng totoo sa akin. Mula lang isilang ko ang kakambal ni Christine. Inilayo ko na siya sa amin. Dahil sa abnormal niyang anyo.
Ay, hindi na namin alam ng anak ko kung nasaan na yung kakambal niya. Kung buhay pa ba yan o patay na. Malamang na ang anak mong taong ahas ang nabaril ko ng isang araw. Nabaril mo? Ang taong ahas? Oo, nasugatan ko siya. Pero hindi ako nakatitiyak kung napatay ko siya. Kaya gusto ni Aling Maming na lumipat ng pamilya niyo ng tirahan para hindi na maulit na makapagsabog ng lagim ang taong ahas. Aalis kayo, Nay? Oo, Christine. Aalamin ko ang kalagayan ng kakambal mo sa gubat. Nasugatan daw ng barilin ng pulis. Narinig ko nga po yung pag-uusap ninyo ng pulis bago siya umalis. Anak, kahit hindi normal si Gabriel, anak ko pa rin siya. Ako pa rin ang kanyang ina, na dapat na unang dumamay sa kanya. Lalo ngayong nasugatan siya. Naiintindihan ko po kayo, Inay. Pero hindi ko po naiintindihan si Aling Maming. Ay, Christine. Wala po siya karapatan na palayasin ang pamilya natin sa lugar na ito. At kung meron pong dapat maging biktima uli ng taong ahas, walang iba kundi si Aling Maming. Gabriel, Nay, totoo ang sabi ng pulis na nakausap ko. May sugat ka. mababaw lamang po ang sugat ko, Nay. Madali ko na po itong magagamot ng mga halamang gamot na narito sa gubat. Salamat. At dinatnan kitang buhay pa at ligtas. Nay, Bakit ka napaluwa? akala ko po hindi na kayo babalik dito sa gubat. Hindi ko na kayo makikita pa. Pagkatapos kong malaman na nasugatan ka, hindi pwedeng hindi ko alamin ang kalagayan mo. At hindi ko matitiis na hindi kita damayan. Galit po ba kayo sa akin? Hindi ako galit sa iyo, anak. Ayoko lang na magsisinungaling ka sa akin. Nay, salamat po sa pagmamalasakit ninyo. Sa pagmamahal niyo sa akin. Mapapatunayan niyo rin po na nagsasabi ako ng totoo sa inyo. Na hindi po ako nagsasabog ng lagim. Nagsasabog ka ng lagim, taong ahas. Ang pulis na nakausap ko. Isang babaeng pinatay mo. Kaya palihim kong sinundan ang nanay mo para malaman ko kung buhay ka pa o patay na. At ngayong malaman kung buhay ka pa, tatapusin kita. Wag! Huwag mo tutukan ng baril ang anak ko! Aling Lenny, huwag kayong pumakit na sa amin ng taong ahas. Pakiusap! Nagpapakaawa ako. Maawa ka sa anak ko. Huwag mo siyang patayin. Naramdam ko, may tungkulin ako na dapat magkampanan. Dahil sa pagkakataong ito, tatapusin ko na ang pagsasabog ng lagim ng anak ng halimaw. Titiyakin kong hindi na siya makakatakas ng buhay. Titiyakin ko ng kanyang kamatayan. Inuulit ko. Maawa ka sa anak ko. Hindi dapat kaawa ng anak ng halimaw. Hindi ako halimaw! Pagpapayaran mo pagpatay sa babaeng naging biktima mo, taong ahas. Muntik mo na siyang pinatay. Huwag mo na siyang barilin. Hindi ko na patatagalin ang kanyang buhay. Wag! Wag! Bitiwan yung kamay ko. Gabriel, tumakas ka na. Nay, Tumakas ka na habang hawak kong kamay niyo may sandata. Dali! boy, Nay. Tatakas na po ako. Lenny, bitiwan yung sabing kamay ko. Gabriel! Iligtas mo ang buhay mo! Taong ahas, hindi mo ako matatakasan. Kahit saan ka magsuot, susundan kita. Papatayin kita. Inay, hindi niyo dapat pinagsalitaan ng masakit si Aling Lening. Ay, dapat
lamang na lumayas ang pamilya nila rito sa lugar natin, Ramer. Pati nga po mga kapitbahay nating nakarinig sa pagpapalayas sa kanilang pamilya. Naawa sa kanila eh. Kaya nagsumbong sa akin ang ginawa nyo. Ha, huwag mong kampihan ang pamilyang yon. Hindi po nila kasalanan na nagkaroon ng hindi normal sa kanilang pamilya. Oo, maaaring walang kasalanan si Lenny na nagkaanak ng halimaw. Pero malaking kasalanan ng pamilya nila kapag patuloy silang nanirahan dito sa lugar natin at magpatuloy sa pagsasabog ng lagim ang taong ahas. Kahit totoo man pong nagsasabog ng lagim ang kakambal ni Christine, hindi po yun nakabawas sa pagmamahal ko sa kanya. Ramer! Mahal ko pa rin si Christine, Inay. Sa kabila ng lahat, mahal na mahal ko pa rin siya. Taong ahas! Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Hindi ako titigil sa paghahanap sa'yo. Walang kailangan galugkarin kong buong kagubatan. Matagpuan lamang kita. Mapatay lamang kita. Anto, napagtuloy pala ako sa gilid ng bangin. Nabali ang sanga, mahulog ako! Mahulog ako! Ah! Mabuti, nagkamalay ka na. Aling Lenny, Walang ka ng malay. Kaninang nahulog sa bangin. sakit ng ulo ko. Sugatan ka. Kasi nung mahulog ka tumama ang ulo mo sa sanga ng puno doon sa gitna ng bangin. Kaya ka nawalan ng malay. Kung hindi napasalalak yung katawan mo sa puno, baka tuluyan ka bumagsak sa malalaking bato sa ilalim ng bangin. Paano? Paano kang nakababa dito sa lupa? May tumulong sa'yo para maibaba ka na ligtas. Sinong nagligtas sa akin? Hindi ko na ipapaalam sa'yo. Basta, huwag mo lang ituloy na hanapin ang anak kong si Gabriel dito sa gubat. Aling Lenny, Baka sa susunod na pagtangkaan mo ang buhay ng anak ko, tuluyan ka ng mapahama. Inay, bakit hinayaan niyo pa pong makaligtas ang pulis na nagtangkang pumatay kay Gabriel sa gubat? Christine, hindi naman niya napatay yung kakambal mo. Hindi po niya napatay si Gabriel dahil inawat niyo siya. Ay, malamang hindi niya nauulitin maghanap doon sa kapatid mo. Dahil doon sa naging sugat niya sa ulo. Kaya umuwi na ako. Kung kasama niyo ako sa gubat kanina nagpunta kayo doon, pababayaan ko mapahamak ang pulis na yun. Kawawa naman siya kung pinabayaan siyang napahamak. Nay, sino man po ang maghangad ng masama sa pamilya natin, hindi natin dapat kaawaan, pagmalasakitan o tulungan. Dapat na silang mamatay. Christine, Ay, kaninang nanlisik yung mga mata mo at nagtagis ang mga bagang mo. May lumabas sa mga pangil sa iyong bibig. mga pangil po. Oo. Nay, wala akong mga pangil. Hanyan o, tingnan nyo. Oh, Wala na. Pero nakita ko kanina. namalikmata lang po kayo, Nay. Ay, nga, siguro yun na mamalikmata lang ako dahil nga sa pagod ko sa pagpunta sa gubat. Sa susunod na nagbalik kayo sa gubat, sasama na ako. Bakit? Gusto kong alamin sa kakambal ko kung paano ko siya matutulungan. Ay, huwag kayong magalit. Nakakapag-ngit-ngit ka, Ramer. Kung hindi ko naihampas sa mesa ang kamay ko, baka nasaktan kita. Wala naman po akong ginagawang masama. Binabaliwala mo ako, magulang mo. Iginagalang ko kayo. Kung iginagalang mo ako, susundin mo ang gusto ko. Lalayuan mo si Christine. Paano ko magagawang layuan ng isang babaeng mahal ko ng higit pa sa buhay ko? Kapag pinangatawanan mo, kapag higit na pinahalagaan mo ang pagmamahal sa isang babaeng may kakambal na taong ahas, itatakwil kita. Tay, Ituturing na kitang patay!
Inay, bakit po kayo napailing? Hindi ako magkakaila sa iyo, Christine. Kanina, pagbili ko ng dilata sa tindahan, napadaan ako doon sa bahay ni Ramir. At hindi sinasadya. Narinig ko yung pag-uusap nila ng kanyang ina. Kaya nalaman ko, tutol sa iyo si Mameng para sa kanyang anak. Kakasama ng loob ang ina ni Ramir. Pagpasensya na lang natin. Gusto na nga niyang palayasin sa lugar nitong pamilya natin. Pakikialaman pa niya at kukontrahin ang damdamin ng anak niya para sa akin? Makikilala din niya ang kanyang pagkakamali. Mahirap na pong magbago pa ang likas na masamang ugali ng gaya niyang may edad na. Christine, huwag nating problemahin si Mami. Ay talagang hindi natin siya magiging problema, Nay. Ang kaligtasan at kapakanan ni Gabriel ang intindihin natin. Pero magsisisi ang aling maming na yun, Nay. Pagsisisihan niya na kinakalaban niya ang ating pamilya. Pagsisisihan niya! Ano, Christine? Pumatay ako? Alam kong madali mo yung magagawa, Gabriel. Totoo. Madali kong magagawang pumatay ng tao. Dahil sa bagsik ng kamandag ko bilang taong ahas. Kaya nga pinuntahan kita dito sa gubat nang hindi alam ni inay. Dahil kapag nalaman niya, baka pigilan pa niya ako sa iyo utos ko sa iyo. Likas na mabait si inay. Mahina ang loob ni inay. Hindi siya papayag na pumatay ako. Kahit inaapi ng pamilya natin, nagtitiis lang siya. Nagtitimpi, nagpapasensya. Pero hindi natin siya dapat gayahin, Gabriel. Christine. Sa buhay, dapat na maging patakaran natin ang huwag magpaapi kanino man. Ngipin sa ngipin, buhay sa buhay. Kaya patayin mo ang mga taong nang aapi sa ating pamilya. Patayin mo silang lahat! Umalis na si Ramir nang walang paalam. Pero alam ko, magpapalipas lang siya ng sama ng loob at uuwi rin siya. Dahil hindi niya gugustuhin itakwil ko siya dahil kay Christine. Oh. Hindi pa nagbabalik si Ramir. Nag-iisa ako rito sa aming bahay. Pero sinong nagbubukas ng bintana sa kwarto? Aalamin ko. May gumagalaw sa likod ng pinto. Taong ahas! Tutuklawin ako na taong ahas! Ramir, mabuti umuwi ka na. Bakit? Nakahandusay kayo rito sa sahig. Bakit parating pa lang ako na narinig ko sumigaw kayo? Tinuklaw ako ng taong ahas. Taong ahas? Tumakas siya. Nagdaan sa bintana. Ha? Hindi ko siya ayaw. Katakas. Ay, wala na po akong makita sa ating bakuran. Nakatakas ng taong ahas na tupuklaw sa inyo. Ramir, nagdidilim taning ko. Ha? Isusugod ko kayo sa ospital. Anak, ang taong ahas, walang iba kundi si... Nay! 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 Oh! Ay!
Hayop ka, taong ahas! Pati inay ko biniktima mo! Magbabayad ka sa pagpatay mo sa nanay ko, taong ahas! Magbabayad ka! Ramir, nakikiramay ako sa sinabi ng nanay mo. Salamat. Ipinabahala ko na sa punerarya ang bangkay niya bago ako na parito sa presinto. Kung taong ahas ang sinabi ng inay mo na tumuklaw sa kanya, na naging dahilan ng kanyang kamatayan, lalo namin pag-iibayuhin ang mga kasama kong paghahanap sa halimaw. Bari kaya akong sumama sa inyo? Huwag na. Gusto ko makatulong sa paghulit pagpatay sa taong ahas. Lubhang mapanganib ang halimaw na yon. Gusto kong maipaghaganti ang pagkamatay ng nanay ko. Ipaubaya mo na sa aming mga otoridad ang pagkilos. Hindi. Ramir, Inay ko ang naging biktima ng halimaw. Kaya kahit mag-isa ako, kikilos ako. Hindi ako titigil hanggang hindi ko na ipaghihiganti ang aking ina sa taong ahas. Dito na lamang tayo sa bukana ng gubat, mga kasama. Hanggang dito lamang ang mararating ng ating mobil. Maglalakad na lamang tayo papasok sa gubat. Nga mo pa nga rin magagawin natin paghahanap sa taong ahas. Dito tayo sa paghahanting sa halimaw, sir. Kaya nga maging maingat tayo, mga kasama. At mag-iwahiwalay tayo sa paghahanap para madali nating matagpuan ng taong ahas. Sige po. Sige, sir. Sige na. Tama tayo. Ngayong nagsosolo na ako sa gawin ng ilog, doon ako magsisimulang maghanap. Doon sa kung saan ko unang nakitang taong ahas. May kumalaw sa likod ng puno. Baka nagkukubli sa likod ng punong taong ahas. Ngayong nakahanda ng service firearm, maingat at dahan-dahan akong lalapit sa puno. At bigla akong tututukan ng barila ang nasa likuran ng puno. Wala namang nakakubli sa likod ng puno. Biglang may gumalaw sa likuran ko. Taong ahas! Tutuklawin ako ng taong ahas! Sa lugar na ito ng gubat. Dito, malapit sa ilog. Parang dito nanggaling ang sigaw na narinig ko kanina. May pulis na nakahandusay sa di kalayuan. Baka kailangan niya ng tulong. Hindi na kailangan ng tulong ng pulis na ito. Patay na siya. At may 2 butas siya sa leeg. Katulad ng nakita kong mga butas sa leeg ng nanay ko. Parang tinuklaw ng malaking ahas. Kailangan ihanda ko ito ko habang nagpapatuloy ako sa paghanap sa taong ahas. Baka nasa paligid lamang ang halimaw. Ang taong ahas! Ang lalaking taong ahas na may ulo ng tao at may katawang ahas! Ang kakambal ni Christine! Nasa di kalayuan na! Kumagapang palapit sa maligong talahayban. Taong ahas! Marami ka nang naging biktima! Idinamay mo pa nanay ko! Ako harapin mo! Magsagupa tayo! Hindi ako sasagupa sa iyo. Huwag kang tumakas, taong ahas! Huwag kang duwag! Kahit saan ka magsuot, susundan kita! Ipaghiganti ko ang nanay ko na pinatay mo!
Papatayin din kita, taong ahas! Papatayin kita! Nay, Christine, nakabagaling. Kanina ka pa wala dito sa bahay. Nay, may nakita po ako mga pulis sa gubat. Naghahanap sila kay Gabriel. Ha? Baka matagpuan ng mga pulis ang kakambal mo. Baka mapatay nilang kapatid mo. Kaya nga po umuwi ako. Hindi ko alam magagawin ko sa labis kong pag-aalala kay Gabriel. Hingi ako ng tulong sa iba nating kapitbahay. Sige po, Nay. Hingi rin ako ng tulong sa iba kong kaibigan. Magmadali tayo. Kailangan may mahingan agad tayo ng tulong. Kapag walang umawat sa mga pulis, baka mapatay nila ang kakambal mo ng taong ahas. Taong ahas! Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Magtuos tayo! Papatayin kita! Ramir! Christine! Hinahanap mo ang kakambal ko? Para patayin mo? Dinaramdam ko, Christine. Ipagpatawad mo. Pero pinatay ng kakambal mong halimaw ang nanay ko. Kaya dapat lamang siyang mamatay. Dinaramdam ko, Ramir. Pero sino man ang maghangad ng masama, ang magtangka sa buhay ng pamilya namin, ay mamamatay! Mamamatay! Ha? Christine! Nanlilisik ang mga mata mo. Tinutubuan ka ng mahahabang pangil. At humahaba ang iyong dila. Nagiging isa kang taong ahas. Oo. Basta nagalit ako, nagbabago ang ulo ko. Ha? Nagiging ulo ng ahas. Kaya hindi ang kakambal ko ang nagsasabog ng lagim, Ramir. Sa pagkamatay ni Rowena, ng pulis, ng inay mo, walang ibang may kagagawan sa pagkamatay nilang lahat kung hindi ako! Hindi. Pinatay ko si Rowena dahil nagselos ako sa kanya. Pero kahit mahal kita, bago mo mapatay kami ng kakambal ko, ikaw ang papatayin ko! Halika, Ramir! Halika! Iha, bitiwan mo ko, Christine. Ngayong napitiwan mo ang itak nang sunggaban kita. Ipapakula ang mahaba kong mga pangil sa liip mo. Matitikpan mo na ang bagsik ng kamandag ng isang taong ahas. Mamamatay ka na! Christine! Wag! Gabriel! Huwag mong patayin si Ramir! Bakit mo ako pinuluputan ng iyong katawang ahas? Nabitiwan ko tuloy si Ramir! Tigilan mo na ang pagsasabog ng lagim! Bakit mo ako pinipigilan? Bakit mo ako kinakalaban? Magkapatid tayo! Magkakambal! Iisang uri ng dugong nananalaytay sa ating mga ugat! Oo! Magkapatid tayo! Magkakambal! Iisa ang uri ng dugong nananalaytay sa ating mga ugat. Pero hindi tayo magkatulad. Ako'y may ulo ng tao at may katawang ahas. May tuturing na halimaw. Pero hindi ako pumapatay ng tao. Pinipigilan ko ang udyok ng aking pagiging halimaw. Mga isda, prutas, at hayop gubat ang kinakain ko. Pero ikaw, nambibiktima ka ng mga tao. Nagsasabog ka ng lagim. Bitiwan mo ako, Gabriel! Bitiwan mo ako! Napakasama mo, Christine. Noong una kong makitang pumatay ka ng tao, ng babae, hindi kita isinumbong kay inay.
Dahil inakala kong hindi mo na uuliting magsabog ng lagim. Pero wala kang pagbabago. Wala kang pangimi sa pagpatay. Kaya sa ating dalawa, hindi ako, kundi ikaw ang halimaw. Ikaw! At kaya hindi ko nahahayaang muli kang pumatay ng tao. Pangal ka, Gabriel! Ayaw mo akong bitiwan! Kung pipigilan mo akong kakalabanin, pati ko papatayin ka! Ikaw ang papatayin ko para matapos na ang pagsasabog mo ng lagim! Gabriel! Christine! Ang mga anak ko! Nakikiramay po ako, Aling Lenny. Hindi ko akalain, Ramir, na mag-aaway ang mga anak ko hanggang sila'y magkamatayan. At kapwa wala na silang buhay na ipapasok dito sa simbahan para pagmisaan bago sila mayatin sa kanilang huling antungan. Masakit din po sa akin ang pagkawala ni Christine at ni Gabriel na itinaya at isinakripisyo ang kanyang sariling buhay. Magwakas lamang ang pagsasabog ng lagim ng kanyang kakampal. Hindi halimaw si Gabriel. Hindi siya masama. Katunayan, maging ang pulis na nagtangkang pumatay sa kanya, niligtas niya ang buhay nang mahulog sa bangin. Hindi ko rin po itinuturing na halimaw si Christine. Dahil mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat. Ang hindi ko lamang po akalain, sa likod pala ng kagandahan ni Christine, ay nagkukubli ang kakilakilabot na taong ahas. Hindi lahat ng nilalang nakakaiba at kakilakilabot ang anyo ay dapat pangilagan at kasindakan sapagkat may pagkakataon na kung sino pa ang may anyong kakilakilabot ang siya pang may puso at kalaban ng nagsasabog ng lagim.